Ika-14 na bahagi ng recap sa buhay ni Naruto. Kawaki Arc. Nang mawala si Konohamaru at Mujino habang nasa isang misyon upang imbestigahan ang isang makabagong crash blimp, itinalaga ni Naruto si Boruto at ang kanyang koponan na hanapin sila dahil sila ang pinakamalapit sa kanilang huling lokasyon. Nang bumalik ang koponan ni Konohamaru sa Konoha kasama si Kawaki, nagpasya si Naruto na siya ang pinakaangkop na magsubaybay kay Kawaki, at nagdaos rin siya ng isang Kage Summit upang talakayin ang sitwasyon. Kasunod ng pagsang-ayon ng Kage kay Naruto, dinala niya ang bata sa kanyang bahay kung saan napigilan niya ang mga pagtatangka ni Kawaki na tumakas. Naroon si Kawaki na nagtatangkang tumakas ngunit tinakot siya ni Naruto na sumuko. Ang kanyang pagtatangka sa pagtakas ay nagresulta sa pagkawasak ng florera ni Himawari. Nakialam si Naruto nang magsimulang mag-away sina Boruto at Kawaki, at kalaunan ay narinig si Kawaki na nagsasalita tungkol sa kanyang paghihirap bilang resulta ng kanyang kama. Pagkatapos ay dinala ni Naruto si Kawaki sa mga bulaklak ni Yamanaka upang pumili ng bagong florera at kung saan niyakap niya si Kawaki pagkatapos niyang magkaroon ng panic attack. Maya-maya ay nag-sparring sina Naruto at Boruto, natalo niya ang kanyang anak kahit na ginagamit ni Boruto ang kanyang kama. Inalok ni Naruto kay Kawaki na subukang makipag-sparring kay Boruto sa susunod, ngunit tumanggi ito dahil hindi niya magagamit ang kanyang chakra, na nagudyok kay Naruto na igiit na lahat ay matututong gawin ito at ang pagkakaroon ng malalakas na karibal ay makakatulong lalo na't kapag nagagawa ang magagandang bagay. Nang maglaon ay nagpasya si Boruto na kunin ang alok ni Kawaki na pag-aralan ang kanyang nalalaman tungkol sa kanilang kama. Sa pagpapasya na gawin ito, nag-sparring ang dalawang bata ay mabilis na nag-activate ng kani-kanilang mga marka habang si Boruto ay nananatiling sa taijutsu na labanan, at ang paggamit ni Kawaki ng kanyang teknik ay naglagay kay Boruto sa depensiba. Pagkatapos ay inilunsad ni Kawaki ang isang pagsabog kay Boruto na may layuning mas isip niya ito, ngunit ito'y para lamang masugatan ni Boruto ang kanyang kamay. Itinigil ni Naruto ang laban at sinabihan ang dalawa na isagawa ang selyo ng pagkakasundo. Ang pangyayari ay naging sanhi ng kanilang mga marka at naging dahilan upang agad na gumaling ang kamay ni Boruto. Bago makapagpatuloy ang paksa, naalarma si Naruto sa isang nanghihimasok. Sinabi ni Naruto sa kanyang anak na kunin si Himawari habang nananatili siya kay Kawaki na tiyak na sinusundan siya ng nanghihimasok. Ang kanyang palagay ay napatunayang tama dahil mabilis silang sinalubong ni Delta, na hiniling niya kay Naruto na ibigay sa kanya si Kawaki at kinumpirma ni Kawaki ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang panloob mula kay Kara. Inutusan ni Naruto si Boruto na protektahan si Himawari, at si Kawaki na protektahan ang kanyang sarili. Ang pakikipaglaban sa kanya, si Naruto sa una ay nalampasan siya sa taijutsu ngunit sinimulan niyang gamitin ang kanyang suot na shinobi upang maglunsad ng mga palusot na pag-atake at sumipsip ng kanyang Rasengan. Pumasok si Naruto sa kanyang Six-Path Sage Mode ngunit kalaunan ay nagawang saksakin siya ni Delta at itinusok siya sa lupa. Sinubukan niyang alamin ang mga motibo nito sa pagnanais kay Kawaki ngunit nakita niya ang panlilinlang nito at napansin na gumagaling na siya, isinasaalang-alang na si Naruto ay isang halimaw din. Habang si Naruto ay patuloy na napipilitang magpigil sa takot para sa kaligtasan ng manunood, patuloy niyang pinapagod ang kanyang kalaban na humahantong kay Delta upang gamitin ang kanyang mga I-beam upang labanan ang malakas na abilidad ni Naruto. Sa kalaunan ay tina-target ni Delta si Himawari na pinamunuan ni Naruto na harangin ang pag-atake gamit ang kanyang katawan, ngunit hindi siya nasaktan dahil isinakripisyo ni Kawaki ang kanyang kanang braso upang harangan ang pag-atake. Dahil sa kanyang taktika at hindi makakuha ng impormasyong tungkol sa kung sino si Jigen, ipinagpatuloy ng dalawa ang kanilang laban. Napagpasyahan ni Naruto na may limitasyon sa kung gaano karaming chakra ang maa-absorb ng kanyang mga mata, na nagudyok sa kanya na talunin si Delta gamit ang kanyang sobrang Ultra Big Ball Rasengan. Natalo at sumabog ang sariling katawan ni Delta na pinilit si Naruto na tumakas sa gilid kasama ang mga bata. Nang maglaon, nang dalhin si Kawaki kay Katsuki upang ayusin ang kanyang braso, ipinaalam sa kanila ng siyentipiko na ang teknolohiya sa katawan ni Kawaki ay masyadong advanced para sa kanya upang mahawakan. Sa paghahanap ng alternatibong solusyon, binigyan ni Naruto si Kawaki ng isang prosthetic na braso at inilagay ang ilan sa kanyang chakra kay Kawaki para gumana ito. Nabigla sa kung gaano taos-puso si Naruto sa pagiging mabait, hiniling ni Kawaki na matuto siya ng ninjutsu na sinang-ayunan ni Naruto at sinimulan siyang sanayin.
Ilang sandali pagkatapos ng pagkatalo ni Delta habang sina Naruto at Kawaki ay nasa kanyang bahay, napansin niya si Kawaki sa pagkabalisa na nagresulta sa kanyang kama na lumikha ng isang portal kung saan lumitaw si Jigen. Sa pagnanais na bawiin ang kanyang anak, sinubukan ni Naruto na umatake ngunit naitaboy ito at itinusok sa pamamagitan ng mga chakra draining rods. Ang pag-activate ng kanyang chakra mode ay pinalayas ni Naruto si Jigen mula kay Kawaki, pagkatapos ay nagpatuloy si Jigen sa pag-activate ng kanyang kama. Sa takot para sa kaligtasan ng Hokage dahil sa kapangyarihan ni Jigen na lubos na mataas kay Delta at may kakayahang pumatay o makapinsala ng husto kay Naruto, pumasok si Kawaki at sumang-ayon na bumalik ng kusa kay Jigen kung ililigtas niya si Naruto. Habang sumang-ayon si Jigen sa mga tuntunin, tumanggi si Naruto na sumunod. Tumugon si Jigen sa pamamagitan ng pag-teleport ng kanyang sarili kasama si Naruto sa ibang dimensyon habang tinangka ni Jigen na panatilihin si Naruto doon, ngunit inatake siya at pinigilan ni Sasuke. Dahil malayo sa Konoha at malayang lumaban ng buong lakas, nakipagdigmaan ang dalawa kay Jigen na pinamunuan ni Sasuke sa pagpapahina ng estilo ng kanilang kalaban kasama ang pag-urong ng kanyang sarili at sa kanyang mga tungkod. Sa pagdiin kay Jigen, tinapik ng miyembro ni Kara ang kanyang kama at nagpabusina. Nang makita ang pag-unlad ni Jigen, ibinunyag ni Sasuke kung paano siya kahawig ng isang hindi kilalang miyembro ng Otsutsuki at si Jigen ay may kaugnayan sa isang juvenile na Ten Tails. Habang isiniwalat din ni Sasuke na ang layunin ni Jigen ay ubusin ang lahat ng chakra na mayroon ang buong planeta, nagpa siya ang dalawang shinobi na lumaban ng buong lakas. Sa kabila ng kanilang malalakas na anyo ng avatar at pagtutulungan ng magkakasama, pinag-araro ni Jigen ang kanilang mga depensa habang mabilis niyang nahihilo at hinahampas ang kanyang mga kalaban. Pinigilan niya ang dalawa gamit ang itim na mga pamalo at nagpas siyang panatilihing buhay si Naruto dahil kay Kurama, habang pinapatay si Sasuke dahil sa kanyang Rinnegan Space-Time Ninjutsu. Sa pagtanggap ng katotohanan, pinatigil ni Naruto ang kanyang mga clone kay Jigen habang kinumbinsi niya si Sasuke na tumakas sa kabila ng mga protesta ng kanyang kaibigan. Inihayag ni Jigen na hinahabol niya si Boruto Uzumaki para sa kanyang kama, at tinatakan si Naruto sa isang higanteng palayok na kanyang pinaliit, na iniwan si Naruto na nakakulong sa loob ng malayong dimensyon. Pagkatapos ay si Boru ang nagbabantay sa palayok kung saan ginamit ni Boruto at Kawaki ang kanilang kama upang ihatid ang walang malay na katawan ni Naruto bago patayin ang miyembro ni Kara. Pagbalik sa Konoha, dinala silang lahat sa ospital para sa paggamot habang si Naruto ay gumaling ng mabilis, at humanga siya sa ginawa ng genin. Ang grupo ay ipinaalam ni Ino tungkol kay Shikadai na na-hostage ni Moto. Kahit na nais niyang makausap si Shikamaru, natutuwa siyang malaman ang tungkol sa pagliligtas ni Naruto at ipinahayag na nais niyang lumiko sa Konoha na nag-aalok ng intel kay Jigen ng kanilang 10 buntot sa Otsutsuki. Pagkatapos sabihin ni Naruto ang kanyang salita bilang Hokage na hindi na babalik sa deal basta't magaling ang kanyang intel, nagsimulang ipaliwanag ni Amado ang lahat ng kanyang nalalaman. Ibinunyag niya kung paano naglalakbay ang mga Otsutsuki mula pa noong naitala ang kasaysayan mula sa planeta patungo sa pag-aani ng chakra ng bawat isa para sa kapakanan ng pag-unlad ng sarili habang sinisira ang planeta sa ganitong proseso. Gamit ang 10 buntot upang gawin ito, inihayag niya na si Jigen mismo ay naging isang Otsutsuki mula sa pagiging branded ng kanyang kama ni Ishiki. Ibinunyag din ni Amado na sinabotahe ang blimp para matakot si Kawaki at gayon din matiyak na makukuha ni Sasuke ang intel ni Ishiki. Nagsimulang tumunog ang salamin ni Amado, natanggal ang kanyang salamin na nagpapakita ng holographic projection ng pakikipag-usap ni Jigen sa kanyang kasabwat na si Koji Kashin na naglalayong patayin si Jigen. Dahil naiintriga si Naruto sa mga teknik at taktika ng labanan ni Koji, iginiit ni Amado na tanggapin ni Naruto ang kanyang kahilingan na opisyal na sumali sa Konohagakure na may buong amnestia at proteksyon upang marinig ang higit pa sa kanyang mga lihim na sinang-ayunan ni Naruto. Ipinagpatuloy ni Amado ang kanyang paliwanag sa pagbabahagi ng kanyang nalalaman tungkol kay Jigen Otsutsuki at Sakama, idiniin niya kung paano dapat iwasan ang ganap na muling pagsilang ng mga Otsutsuki at sinabing tuturuan niya sila kung paano pumatay ng isang Otsutsuki. Nang ang pagkamatay ni Jigen ay nagdulot ng muling pagkabuhay ni Ishiki sa kanyang katawan, ipinaliwanag ni Amado na binura din nito ang kama ni Kawaki upang maiwasan ang mga duplicate. Napagtanto ni Shikamaru na kapag walang natitirang kama, si Ishiki ay malapit sa isang permanenteng kamatayan.
Matapos opisyal na gawing mamamayan ng Konohagakure si Amado tungkol sa kanyang mga karapatan at limitasyon, binalaan niya sila tungkol sa agarang pagtutuon ni Ishiki sa muling pagtatatak kay Kawaki. Pinayuhan niya si Naruto laban sa pakikipaglaban sa kanya at idiniin na kailangan niyang protektahan si Kawaki laban sa pagiging rebranded. Tinanggap ni Naruto ang kanyang payo at nag-utos sa sibilyan ng paglikas dahil hahanapin ni Ishiki si Kawaki sa Konoha. Tutol si Naruto sa pananatili ni Boruto upang labanan si Ishiki ngunit naantala sila at naalerto sa pagdating ni Ishiki. Inutusan ni Naruto si Boruto na sumali sa paglikas habang papunta siya upang harapin si Ishiki. Nagulat si Ishiki nang makitang nakatakas si Naruto ngunit hinihingi niya si Kawaki. Nang tumanggi si Naruto, sinimulan ni Ishiki na atakehin ang iba't ibang mga target sa nayon upang sirain ito. Na-activate ni Naruto ang kanyang 6 na Path Sage Mode ngunit madaling natalo siya ni Ishiki. Hindi nagtagal ay sumali si Sasuke sa labanan na nagpapantay sa larangan ng digmaan, pagkatapos ay inilunsad niya ang kanyang espada kay Ishiki habang tinangka ni Ishiki na paliitin ito. Ito ay ipinahayag na si Boruto ay nagbagong anyo habang si Naruto ay nagulat sa pagdating ng kanyang anak. Na-activate ni Boruto ang kanyang kama na humantong sa pagdadala ng kanyang sarili at kay Ishiki sa ibang dimensyon. Sinundan ni Naruto at Sasuke gamit ang Rinnegan sa huli habang ang Konohanin ay nakaharap kay Ishiki. Napagpasyahan niyang ang pinakamahusay na paraan upang makuha si Kawaki ay iharap ang mga bangkay ni Sasuke at Naruto sa nayon. Ang labanan ay mabilis na nagpatuloy sa gawain ng pangkat ni Naruto at Sasuke na pinamamahalaang itulak si Ishiki sa depensa ngunit sinimulan niyang paliitin ang lahat ng kanilang mga pag-atake. Gayunpaman si Ishiki ay nagpakita ng isang bagong teknik na nagpapakita at nagmamanipula ng napakalaking itim na cube na naghiwalay sa dalawa. Napagtatanto na siya ay nauubusan ng mga pagpipilian, tinanong ni Kurama si Naruto kung talagang handa siyang isakripisyo ang kanyang sarili upang pigilan si Ishiki. Kinumpirma ito ni Naruto at nag-alok si Kurama ng isang huling teknik na magkakaroon ng mataas na panganib sa pagkamatay ni Naruto. Sa pagtanggap sa kanyang mga tungkulin bilang Hokage, hinarap ni Naruto si Ishiki at inilabas ang bagong Baryon Mode na anyo. Ipinaliwanag ni Kurama kay Naruto na ang anyo ay parang nuclear fusion na umuubos ng lahat ng kani-kanilang enerhiya at dapat siyang mag-ingat na huwag gumawa ng anumang hindi kinakailangang paggalaw o pag-iisip. Ang bagong anyo ay nakikipaglaban kay Ishiki gamit ang napakalakas nitong kapangyarihan. Mabilis na sinimulan ni Naruto ang napakatinding pag-atake kay Ishiki na patuloy na lumalaban, habang si Naruto ay mabilis ding nakakaiwas sa iba't ibang pag-atake ng kalaban. Sa lalong madaling panahon pagkatapos ang Baryon Mode ay nagsimulang mawala dahil si Naruto ay nagsimulang mapagod, nabanggit ni Kurama na ang anyo na ito ay unti-unting umaalis sa lahat ng mga puwersa ng buhay kabilang kay Naruto. Gayunpaman ito ay nauubos din si Ishiki sa bawat pakikipag-ugnayan nito na nangangahulugang kailangan lang nilang patuloy na lumapit kay Ishiki hanggang sa kanyang huling lakas. Habang si Ishiki ay nagsimulang maging desperado, sinamantala niya ang koneksyon ng chakra ni Naruto kay Kawaki sa pamamagitan ng prosthetic na braso. Mula dito ay nag-teleport siya kay Kawaki sa kanila na may layuning i-rebranding si Koaki bago maubos ang kanyang oras. Habang sinubukan ni Kawaki na tumakas, pinili ni Ishiki na gamitin ang pagmamahal ni Kawaki para kay Naruto laban sa kanya na humantong sa pagbagsak ng Hokage. Sa kabila ng pagpupumilit ni Naruto na kalimutan siya ni Kawaki, sa huli ay ipinakita ni Kawaki ang kanyang sarili sa isang pag-atake gamit ang ninjutsu na itinuro sa kanya ni Naruto. Madaling naiwasan ito ni Ishiki at binansagan muli si Kawaki para lamang itong mahayag bilang isang shadow clone. Sa wakas ay naubos na ang oras ni Ishiki at siya ay gumuhong alikabok. Pagkatapos ay tinanong ni Sasuke si Naruto tungkol sa kanyang bagong kapangyarihan ngunit bago pa siya makasagot, si Boruto na kontrolado ni Momoshiki ay biglang sinaksak ang kaliwang mata ni Sasuke. Sinubukan ni Naruto na tumulong sa pakikipaglaban kay Momoshiki ngunit bumagsak ito sa mabigat na pakiramdam at nahimatay. Sa loob ng kanyang subconscious, si Naruto ay nagkaroon ng huling pag-uusap kay Kurama. Sinabi niya sa Kitsune na wala siyang hinanakit kay Kurama sa kabila ng pagkawala ng kanyang mga magulang. Habang si Naruto ay handang mamatay at ipahayag ang kanyang mga alalahanin para sa nayon, ipinahayag ni Kurama na malapit nang magising si Naruto at magiging maayos din ang lahat dahil ang buhay ni Kurama ang isinogal mula sa paggamit ng Baryon Mode. Tiniyak ni Kurama kay Naruto na hindi talaga ito nagsinungaling kay Naruto,
ngunit alam niyang hindi isa sa panganib ng Hokage ang sariling buhay ni Kurama kaya itinago niya ang katotohanan. Habang nagsimulang maglaho ang buhay ni Kurama, binalaan nito si Naruto na mawawalan siya ng lahat ng access sa chakra at sa mga kakayahan ni Kurama, ibig sabihin ay kailangan niyang maging mas maingat mula ngayon. Desperado na inabot ni Naruto si Kurama, bago siya nagising para makita si Boruto, Sasuke at Kawaki na nakatayo sa tabi niya. Gamit ang Rinnegan ni Sasuke at Kamagan ni Kawaki, nasa kay Boruto na gamitin ang kanyang marka para maibalik ang lahat sa tulong din mula kay Kawaki, at sa pagbabalik sa nayon si Naruto ay gumaan ang loob. Di nagtagal pagkatapos bumalik, si Naruto ay sinuri ni Sakura at Katasuke para sa anumang natitirang mga bakas ng kakayahan at kapasidad ni Kurama. Ang mga pagsuri ay walang nakitang nagkukumpirma na ang pagkamatay ni Kurama ay makabuluhang babagsak ang mga kakayahan at potensyal ng pakikipaglaban ni Naruto. Inamin ni Naruto na ang kapangyarihan ni Kurama ay nakaramdam ng pandaraya at sa kabila ng kawalan na naiwan, pinili niyang huwag magpalamon dito sa paniniwalang pagtatawanan siya ni Kurama. Nakatanggap si Naruto ng kumpirmasyon na bumibilis ang kama ni Boruto at nagpas siyang ipaalam kay Boruto ang kanyang sarili, nangako siyang gagawin ang lahat sa kanyang kapangyarihan upang iligtas ang kanyang anak, nang ibalik ni Kawaki ang kanyang prosthetic na kamay, inalok ni Naruto na gawin siyang isang genin. Salamat sa panonood, magpatuloy sa ika-15 bahagi. Chunin Re-Examination Arc.